iyong puso, pagpapalain ka ng Panginoon. Ngayong araw na ito, habang pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, ay baguhin niya ang ating buhay, pagkalingin niya yung ating karamdaman, lalong-lalo sa espiritual. Amen? At tayo po ay mailagay niya sa magandang kalagayan. Matibay ang ating buhay, magkaroon ng katiyakan at katagumpayan ang buhay natin. Ito po yung panibagong text natin sa buhay ni Pablo. Philippians chapter 1 verse 20 to 26. Okay po, let's read it. Ito po ang sabi ng verse 1. Sabi ni Paul, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be life or by death. Verse 21 and 22. For to me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I wot not. Verse 23. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you, all for your perseverance and joy of faith. Last verse, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. At gusto ko pong basahin sa Tagalog, ang aking, Filipos chapter 1 verse 20 to 26, sabi ng Tagalog, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Sapagat para sa akin, si Kristo ang buhay, at kahit kamatayan ay pakinabang. Ngunit kapag ako'y nanatiling buhay, ito'y kapakinabangan din, sapagkat ako'y makagagawa pa ng mabuting bagay, hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw at sa mundong ito upang makapiling ni Kristo. Amen. Sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Verse 24, ngunit alang-alang sa inyo, mga tiga-COG Paliparan, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Last verse 26, kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong purihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Palapakan po natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah! We give you praise, O God. Salamat muli, Panginoon, sa araw na ito. Maging makabuluhan ito sa buhay ng bawat isa. Magbigay karangalan sa iyo. Mapuno kami ng pagpupurit pasalamat. Help us to see, to know, and learn, Lord. To have right understanding, to have a clear understanding about your message today. At ito po'y maganap sa buhay namin. Pagpalain niyo pong bawat isa, ihanda niyo pong aming mga puso. Siyasatin niyo po kami at patuloy niyo igawad ang habag at grasya at kapatawaran sa lahat ng mga nagkasala sa iyo. Salamat sa bagong buhay at bagong pagkakataon. Punuin mo ang aming mga espiritu at puso, Panginoon. Pag-umapawin mo sa aming puso ang kagalakan, ang kapayapaan, Panginoon, ang pagpapala mo. Continue to pour out your glory. Continue to pour out your spirit. Bless your people continually. Embrace your people. Patuloy mo pong i-purify ang aming mga buhay. Speak to us, Lord. Strengthen and empowered us today through your words. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Ang ganda po ng, kung babasahin ko po uli yung sa Tagalog, ang aking pinakananais at inaasahan ay hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Amen? So ito po yung buhay ni Pablo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay. At kahit kamatayan ay pakinabang sa akin. Ang ganda po ng buhay ni Pablo. Ngayong umaga, papaunawa ni Diyos ng Lord sa atin yan. Ngunit kapag ako'y nanatiling buhay, ito'y kapakinabangan sapagkat ako'y makakagawa pa ng mabuting bagay
Hindi ko malaman kung alin sa ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito, sabi ni Pablo, upang makapiling si Kristo. Yan yung dahilan niya. Sapagkat ito ang lalong mas mabuti para sa akin. Ngunit alang-alang sa inyo, sabi niya sa kanyang mga kaharap, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak kong mabubuhay pa at makakasama pa ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. So ito po yung sinasabi ni Pablo. Amen? And ngayong umaga, panoorin natin sandali itong mixing video na ito, kapatid. Yan po yung message eh. Nandyan po yung isa sa tinuturo na message. We hope for yourself and your family to be prepared. May God be with you all. Get ready. Amen. Are you ready? Amen. Saan ba tayo dapat maging handa, kapatid? Amen. Amen. Yan po ang nais ng Panginoon. You and I, God wants us to be ready. Even our families. Salamat po sa ginawa ng Diyos kanina. Sa pagpapala niya sa lahat, sa men, sa ladies, sa mga youth, sa YA. Sa message na ito kanina, kapatid. Amen. Na ito po ay minsan pang nagpapaalala sa atin, kapatid. Alam ko po na tayo po ay very busy. Marami po tayong tungkulin sa buhay, sa pamilya. Marami po tayong ginagawa, kapatid. But once again, salamat po sa buhay natin bilang mananampalataya. Itong church natin ay patuloy na gamitin ng Panginoon to remind us. Amen. Sa kabila ng kabisihan, marami pong nangyayari sa ating mundo. Amen. Tayo nga, dati pinag-uusapan natin, we are in the last days. Ngayon, sa mga pag-aaral, hindi na last days, last minute. Amen. So mahalaga po yun na lagi nating tandaan, we are in the last minutes. Anong gagawin mo? Kumusta ang buhay mo? Are you ready? Amen. So very important po yun, kapatid, itong mga message na ito. And somehow, dito po sa ating text, ay matutunan sa mensahe ngayong umaga, isa sa mga dahilan why we need to get ready. Bakit nga ba, kapatid? Kasi nga, sabi dito sa ating life or death awaits us every day. So, ang buhay o kamatayan ay naghihintay sa atin bawat araw. Amen? So, dito pala makikita natin, we need to be ready. Because life or death, buhay o kamatayan, ay naghihintay sa atin sa bawat araw. Awaits us every day. Amen. It is true. Amen. It is true. Amen. Itong pandemic lang, makita natin, talagang maraming nawalan na mga mahal sa buhay. Amen. But of course, kapatid, even us. Amen. Kaya napakahalaga ng pagiging handa. Hindi natin alam ang mga mangyayari. 2021, 2020, nagulantang ang lahat. At matindi hanggang ngayon, marami pa rin hindi nakaka-recover. Even the believers. Amen. Matindi ang mga pangyayari sa buhay na talagang hindi mo alam eh. Pwedeng isang araw biglang sira na ang buhay mo, mananampalataya sa Panginoon. Pwedeng isang araw wasak na. Amen. Pwedeng isang araw, yun, katulad ngayon, alam natin ang ating Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay at babalik. Pag bumalik yung, gunaw na lahat. Are you ready? Ayun, di ba? At ngayong umaga, maraming papaunawa si Lord sa atin. So ito po, tandaan, God wants us. Itong message na ito, God wants us to be ready. To prepare us to be ready. Maging handa ka, maging handa ako at ang ating buong pamilya, ihanda natin because life or death await us every day. Buhay o kamatayan ay naghihintay sa atin sa bawat araw. God holds our breath in His hand. Amen? Ang atin daw pong hininga, buhay, ay nasa kamay ng Diyos. Amen? Amen? And kung babasahin ko po itong verse na yan, Daniel 5:23, sa Tagalog ko na po babasahin, sabi po dito, sa halip, nagmataas kayo sa harapan ng Panginoon ng kalangitan. Ipinakuha ninyo ang mga sisidlang mula sa kanyang templo at
ininuman ninyo at ng inyong mga tagapamahala, mga asawa at asawang lingkod. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, Diyos na yari sa ginto, yari sa pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, ni nakakaunawa man. At ang Diyos na nagbigay at nagtakda, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay at nagtakda ng iyong buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Yun po sabi ng Daniel. Amen? Sabi diyan, God holds our breath. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay, siya rin may akda ng ating buhay. Amen? Ano pa po ang sabi? We all have an appointment with death. Amen? So alam niyo yung appointment. Sino ba may appointment mamaya? Amen? Di ba? Alam natin ibig sabihin ng appointment. We all have an appointment with death. Tayo po ay may appointment. Lahat tayo may appointment sa kamatayan. Amen? When we say appointment, ibig sabihin may schedule. May schedule tayo. Meron tayong schedule with death. Amen? So, di ba? Sabi nga ng Hebrew 9:27, amen? It is appointed to man to die once, after death, judgment follow. Minsan nang itinakda sa tao ang mamatay. Pagkatapos ay paghuhukom. Amen? So, very important po yan. We all have an appointment. Whether you like it or not, tayo po ay darating. Nakaschedule. Ako po nakaschedule. Ikaw nakaschedule. Nakaschedule po ang ating. Kaya pag tininan natin talaga ang salita ng Diyos, sa mga nawala, sa mahal natin sa buhay, it's not an accident. That is schedule. Walang pwedeng kumuha ng buhay. God holds our breath. Minsan, hindi natin nakikita yung salita ng Diyos. Very important ito, kapatid. Amen? God holds our breath in His hand. At lahat tayo ay naka-schedule sa kamatayan. Whether you like it or not. Hindi natin alam kung anong schedule natin. Amen? Kaya nga, nakita natin, life or death awaits us every day. Naghihintay yan. Hindi natin alam yan eh. Yung kamatayan, naghihintay yan sa atin. Of course, pag tayo namatay naman ng palataya, buhay na walang hanggan yan. Naghihintay rin yan sa atin. Pag tayo namatay naman ng palatayan totoo, naghihintay sa atin, eternal life. Amen? At every day, tayo po ay, naghihintay sa atin ang kamatayan. Amen? At hindi natin alam yan. Si Lord lang ang may karapatan dyan. God holds our breath. Importante pong naintindihan natin yan. At the same time, naka-appointment na yan. Naka-schedule na po yan. Amen? With death, hindi natin alam kung kailan. Kaya nakita niyo po yung words na be ready. Are you ready? Tayo po ba'y naghahanda? Amen? Ano po bang pinaghahandaan natin? Nawa, isa sa pinaghahandaan natin. Yun, ito pong message. Somehow, naghahanda tayo para sa kinakabakasan ng anak, sa lahat ng gagawin natin. This year, nakakapagplano tayo. Nawa, see to it, na tayo po ay be reminded as a believers of Jesus Christ na life or death awaits us every day. We all have an appointment with death. Sabi nga dito, kapatid, the young may die. Kahit bata, namamatay. Ang kabataan, mamamatay. Amen? And the old must die. Amen? So, ibig sabihin, lahat mamamatay. Bata man o matanda. Sabi nung kanina, life or death awaits us every day. Kaya ito'y paalala sa bata, sa mga matanda. Nakaschedule po yung ating, walang nakakaalam niyan, only God. That's why we need to be prepared. Kaya mahalaga po ang tinuturo ni Lord. Ganito kabuti si Lord sa iyo. Ganito kabuti si Lord sa atin. Kung wala ang salita ng Panginoon, talagang we cannot prepare. Pero praise God, once again, it's not an accident. God speaking to us, kapatid, tinuturuan niya tayo na be ready. Always be ready because awaits us, death awaits us every day. Naghihintay sa atin yan. Hindi natin alam kung nakaschedule na ako. Nakaschedule ka na. So, importante po ito. Whether we like it or not, ikaw at ako ay haharap sa Diyos. Whether we like it or not, babalik ang Panginoong Yesus.
Pagbalik niya, katapusan na yun ng mundo. Pero kung ikaw ay totoong mananampalataya, buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Amen. Pwedeng death na yan ay pwedeng walang hanggang kapahamakan. Pag tayo ay nawala sa mundong ito at hindi, we are not ready, yung death na yun is walang hanggang kapahamakan. Kaparusahan. Kalunos-lunos na kalagayan sa buhay. Mas matindi pa sa pinagdaanan natin dito kapag hindi tayo ready. But if we are ready, naghihintay sa atin buhay na walang hanggan. Buhay na kasama ang Diyos. Buhay na wala ng kahirapan, kaguluhan. Amen. Buhay na walang kamatayan. Be ready. God wants us to be ready. Yan po yung message ni Lord ngayong umaga. Kaya ito po yung mga paalala. And Romans, ano sabi ng Romans 5:12? Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. The young may die, the old must die. Amen? So kahit bata. Amen? Kaya hindi lang ito pang matanda. Ibig sabihin, pag tinignan natin to, ihanda mo sarili mo bilang magulang, bilang tatay, bilang adult, ihanda mo rin sarili ng mga anak mo. Nakita natin yon. Kasi we never know. Ba kahit nga sanggol, may nawawala eh. Amen. Kaya po napakahalaga na ito na matutunan natin. Amen. Baka matangay tayo ng sobrang kabasihan sa mundong ito. Hindi masamang tayo magsikap. Wala pong masama doon. But if you are not ready, yun, at ang buhay ng mga anak mo, yun. So we need to be ready. Napakahalaga ng message na ito na binigay ni Lord. Because even the young may die, the old must die. Amen. We never know when. But nakaschedule na yan. There is an appointment. Pagharap sa Diyos, sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Amen? What is important today is to have a ready life. Yun po yung tinuturo ng gusto ng Panginoon, maging handa tayo. Bago ang lahat, maging masigasig tayo sa lahat ng ginagawa natin para sa ikabubuti ng ating pamilya. But see to it, kapatid, na alam mo, be reminded of what is most important today sa buhay natin because we are in the last minutes. Ayan. Let's have a ready life, kapatid. Amen? Ito po yung tema natin ngayong umaga. Amen. Ayan. Be ready to live or die. Yan po ang buhay na binasa natin kay Pablo. Si Pablo po, siya po'y handa sa buhay o patay, sa mabuhay o sa mamatay, siya po ay handa. Amen. Tayo po ba is also ready to live or die? Are you ready to live or die? Are we? It is very important. God wants us. Ito po ang gusto ng Diyos sa message na ito. Na ikaw at ako, even your children, your family, dapat handa. Amen. Kaya nga tulad na sinabi ko kanina, amen, na sa mga anak ko, ayan. Kasi hindi natin alam eh. Pwedeng mawala kami, kailangan mahanda sila. Kaya lagi kong gano'n, lagi mong tulungan. Kasi isa sa napag-aralan namin sa Bible study, lagi kayong magtulungan. Bakit? Para hindi kayo kulangin. Paglaki nila, maayos kayong dalawa kung nagtutulungan kayo. Lalo kung dalawa lang kayo. Kailangan magtulungan kayo. Kung wala siya, tulungan. Meron ka, tulungan mo siya. Amen? At bilang ate, irespeto mo rin siya bilang bunso. Magmahalan kayong dalawa. Strong kayo pag nagtulungan kayo. Amen. Pag nagmahalan kayo. Kahit wala na kami. So, we need to prepare. At hindi lang yun. Even doon sa even sila, ganun din. Kaya kailangan ang ating pananampalataya, kailangan maging secured tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Na ngayon, maging handa rin. Ako parang ganun eh. Pag tinignan ko, kung sino ang unang mamatay, mas gusto ko ng ako kaysa ang anak. Parang ganun ang gusto ko eh. Parang napakabigat sa akin na mauna sila. Pero hindi natin alam eh. Hindi tayo nasusunod. Wala sa kamay ko eh. Nasa kamay ng Diyos. So we need to ready ourselves. We need to ready our family, our children.
of, of the truth of God's Word. Kasi ngayon pa lang. Amen? Yung realidad dyan eh. Amen? Na maibigay natin. Ginagawa natin lahat ng paraan. Ginagawa nga natin araw ang gabi. Amen? Pero hindi yun ang pinaka-importante sa lahat. Importante po na maihanda natin sila. Saan natin sila handa? To live or die. Dapat handa sila. Kasama tayo. Dapat tayo din. We need to be ready to live or die. Yan po ang buhay ni Pablo. Si Pablo po, to live or die, sa mamatay o sa mabuhay, he was ready. Yan po ang buhay, isang mensahe ngayong umaga na napakahalaga sa buhay mo. Marami na tayong pinagdaanan, marami tayong mga sitwasyon sa buhay, pero importante na ma-clear natin at ma-check natin, see to it that you are ready to live or die. Parang tapos lahat ng kapaguran, lahat ng mapapangit na mga pinagdaanan mo. If you are ready to live or die today, okay na yun. Parang, di ba? Kaya napakahalaga po. Itong paalala ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po nito. Let's value God's word. Once again, tandaan po natin, life or death awaits us every day. Amen? God holds our breath. Hawak ng Diyos ang buhay. And all life, lahat tayo, lahat ng buhay, we all have appointment with death. Talagang haharap tayo dyan, whether we like it or not. Bata man o matanda, haharap dyan. Amen. Kaya maintindihan natin yung katotohanan. Walang aksidente. Hindi aksidente ang mga nangyari sa buhay, sa pamilya, especially at death. Kasi kami din, hindi ko akalain na ang namatay sa amin, pinakabunso namin, babae. Di ba? Nangyari yun sa amin. So sa buhay natin, hindi natin, meron naman iba, bata pa lang sila, patay na yung tatay nila. Walang makapagsabi. Ang importante, ito pong message ni Lord na ano bang mahalaga sa buhay. Pag pinag-aralan natin ngayon, lalo kung titingnan natin, i-consider natin that we are not only in the last days, but we are in the last minutes, we need to be ready to live or die. Amen. Nawa, uuwi tayo ng buhay natin ay maging ganito. Ito kasi yung nais ni Lord ngayong umaga. Ng buhay mo, ng pamilya mo. Kaya sabi ko kanina, kahit tatay mo. Kung ang tatay mo ay hindi ready, ikaw ay bilang youth, ready ka na. Amen? Kung naintindihan mo ito, ma-absorb natin ito, gagawa tayo ng parahan para makipagmabutihan sa ating mga magulang. Kailangan may handa rin natin sila. At kung ikaw ay magulang, amen? Use your authority, magamit mo ng mahusay ang iyong buhay para ma-prepare mo yung mga anak mo. To be ready for what? To be ready to live or die. Sa mamatay o sa mabuhay. Handa ako, handa ang mga anak ko. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Very important yan. Yan ang buhay ni Pablo, kapatid. Yan po ang buhay ni Pablo. At ito po yung yan ang ating tema. Panoorin po natin minsan pa. Ito po. Itong message na ito. Pakinggan po natin yung message na ito, ng video na ito. Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month. Amen. Or he might come next week. Or he could even come. Kapatid, are you ready? Yun, very important pa yan. Sabi nung nangangaral, baka this month, this week, biglang dumating si Lord. Nasa last minutes tayo eh. Nasa last minutes tayo. So we need to be ready. Amen. We need to be ready. Diba? Hindi natin alam yan. Diba? Nakita niyo po yung kabutihan ng Panginoon? Amen. Na dinidikdik sa ating isip at puso. Be ready. Kasi alam ng Diyos eh. Alam na natin eh. Lalo sa paliparan, sa matatagal na, alam natin kung ano ang mararanasan ng mga hindi handa. Yung death na tinatawag talagang napaka, amen. Once again, be reminded sa salita ng Panginoon. Amen.
walang hanggang pagkawalay sa Panginoon, matinding distraction. Kung nahirapan ka dito sa lupa, mas matinding hirap. Hirap na hindi mo na talaga makakayanan. Napakatindi po. Amen? Sa naglalawang apoy. Amen? At kung hindi man, yung nakaschedule tayo, baka biglang dumating yon, haharap tayo sa Diyos. Kaya yun yung mga, we need to prepare. So anytime pwedeng mangyari sa atin yan. Rapture po yun, yung palabas na yan. Amen? Kaya nakita natin, it is true. Hindi lahat ay let's desire. Siguro kung unawain natin yung be ready to live or die, or we need to be ready for the rapture. Kasi hindi natin alam, baka abutan tayo ng rapture. So we need to be ready. Kasi ang rapture ay hindi ka na magdadanas ng matinding hirap. Yun din yung kahulihan na ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay at nangakong babalik. Sa kanyang pagbabalik, yung mga unang namatay na mananampalataya, yun ang bubuhayin at itataas doon sa air, sa ulap. At pagkatapos noon, pag binuhay na ang patay at nandun na sila sa ere, yung mga buhay biglang aangat din sa ere. At dadali na sila doon sa kung saan ang inihanda na. Even God, He prepared for a place for us. Amen? Are you prepared for the place that God prepared for you? Very important po yun. Amen? Kaya si Lord kaya talagang malakit sa Kanya. Masakit sa Kanya yun. Pero yun ang sabi ni Lord, ibubuhos niya ang matinding galit. Amen? Kaya ngayon makita natin yung grasya ng Panginoon. Amen? If we appreciate na sa bawat araw natin, Lord, salamat ulit. Minsan talagang mangangayaw na yung Kristiyano sa tindi ng pinagdaanan. Yan napakahalaga ng paglago. Hindi natin alam kasi ang kinabukasan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, sa huli, mababatbat ng kahirapan, kaguluhan. Talagang maraming manlalamig. Amen? Nakita natin to sa mga message na nakaraan. Napakahalaga. Amen? Maraming sa panahon natin, pandemic na, suicidal. Suicide agad ang nagiging response. Amen? Ngayon, yung suicide na yan, hindi lang yung magpapakamatay ka. Yung mga wrong decision is suicide also. Be careful when you make a decision. Amen? That is suicide also. Kaya, talagang pag inisip mo, kaya Lord, salamat po. I was comfort in this message, kapatid. Talagang ini-influensyahan ako ng buhay ni Pablo. Na ini-encourage niya ako. Hindi biro yung ating panahon ngayon. Kasi pag lumabas ka, tulad ng sinabi ko, mga tao parang hindi naniniwalang may Diyos. Bukang bibig na lang ang pananampalataya. But praise God. Ngayong umaga, once again, the Lord remind us. Amen? Nakasulat na yan. Most of the prophecy para bago bumalik ang Panginoong Yesus, the end times, halos fulfilled na. Na naganap na Amen? Kaya po, very important yun. Ngayon, sa panahon natin, as a leader, as a preacher, amen, ano bang kailangang words? Ito po binigay ni Lord Prepare them. Be prepared and prepare them. Ganun po yung tinuturo ng message. And thank God you are here for you to be prepared in your families. Amen? Kumbaga, naintindihan natin to. Alam natin between life and death, buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan at kaparusahan. Amen? So we need to be ready. Si Paul po was ready to live or die. Yan po ang buhay ni Pablo. Sabi niya, sa mamatay o sa mabuhay. Pag namatay siya, kapakinabangan. Pag nabuhay siya, kapakinabangan pa rin. He was ready. Gusto ni Lord maging ready tayo. Are you ready? Amen? God wants you to be ready. Be ready. Amen? Maging handa po tayo. Amen? Si Paul po, gusto ko lang sabihin, sabi ko kanina, yung rapture, hindi ko po ito nakwento kanina para magkaroon tayo ng idea. Ano ba yung rapture? Rapture yung pagbabalik ng Panginoon at kukunin na ang lahat ng mga mananampalataya dito sa lupa. Actually, kaya lang maganda ang mundo dahil nandito pa mga anak ng Diyos. Pero ang mundo talaga walang kwenta.
Walang halaga ang mundo. Kaya nga, pag inalis dito, we are the salt, sabi nga, in the light. Pag inalis na tayo dito, wala nang ilaw, wala nang asin, mabubulok na ang mundo. Nare-remind ba tayo doon sa bagay na yan? We are the salt in the light of this world. Kaya pag inalis na, dumating na ang Panginoon at wala na ang Kristiyano. Yun. Talagang wala nang kwenta ang mundong ito. Impyerno na rin ang mundong ito talaga. Amen. So kaya we need to be prepared to live or die at paghandaan din natin. Kung sa panahon natin ang rapture, kasi nasa last minutes na tayo according to the studies. Dati puro last day siya, ngayon last minute na ang pinag-uusapan. Ngayon ang rapture, alam niyo ba ang rapture? Di ba sabi, hinalintulad yan sa babaeng manganganak. Amen? Ang rapture. Amen? So sa mga nanay, naintindihan nila yung ngayon, ito pa yung rapture. Pag ang babae ay buntis, manganganak na, kita na yun, masakit na. Pag pumutok ang panabigan, that is rapture. Hindi ko po yan nasabi kanina, nakalimutan ka. Kwento nyo na lang. Nakuha nyo po yon? Hindi na yan mapipigilan. Pag pumutok ang panubigan ng isang buntis, lalabas na po yung bata. Hindi na yan mapipigilan. Amen? Kaya wala na pong ano yan. Amen? We need to be ready. Kaya napakahalaga pa nun to be ready. Kaya mahalaga yun. 3 bagay lagi. Madalas, ihanda mo yung skills mo. Yung paglilingkod mo sa Panginoon. Let's give your best dun sa paglilingkod mo. Yung spiritual mo, ihanda mo. Nawa tayo ay maging spirit-filled na mga mananampalataya, puspos ng Espiritu. And let's prepare also the attitude, your character. Kumusta attitude natin? Kumusta character natin ngayon bilang mananampalataya? We need to be ready. Amen? I-check natin yon sa buhay natin. God wants us to be ready like the life of Paul. Si Pablo po ay handang-handa. Sa mamatay sa mabuhay, walang issue. Ready po siya. Blessing sa kanya, sa mamatay o sa mabuhay. Marami ngayon, nabubuhay ngayon, kahit mananampalataya, parang hindi blessing sa kanya. Ang buhay niya ngayon, kahit buhay siya. Amen? Yan makikita natin, let this message prepare us, strengthen and empower us, kapatid. Paul was ready to live. Amen? Kaya po, tinuturo sa atin itong message ito ngayon pa lang, let's imitate the kind of life that Paul has. Amen? Tularan natin ang buhay ni Pablo. Yan ang nais ng Panginoon sa iyo at sa akin. Tularan natin, maging handa tayo. Amen? Kaya salamat, Lord. It is God's grace. It is God's another chance. Pwedeng nagloko tayo ng maraming taon. Pwede tayong nagkamali, nagwendang ng maraming taon. But this moment, if you response, a right response to this message, kapatid. Amen? You will be forgiven and God will embrace you. Yun po yun eh. Of course, sabi ni Lord, di ba? Welcome! Amen? You will welcome tayo ni Lord. Amen? If we are ready. Amen? Kaya napakalaga po. Hindi lang tayo, sa mga magulang na nandito at wala yung mga anak mo, pag-uwi mo sa bahay, once again, let's prepare them also. Remind, kahit bata pa, kasi doon, the young will die and the old, even the old, amen? The young may die, the old must die. Amen? Kaya lagi nating i-prepare yung ating mga buhay, pamilya, at ang ating mga anak. Amen? Sa rapture, amen? Sa katapusan ng mundo, let's prepare them. Dapat alam nila yon. Sa pagkawala natin bilang magulang, kailangan, let's prepare them. Hindi lang yung maging matapang sila, maging matibay pag wala na kami, no? Maging prepare sila to live or die. Sa pagharap sa Diyos. Amen? Very important yan eh. Kaya minsan, di ba, marami tayo. Kaya gamitin natin yung ating mga gadget. Kung ang ating mga mahal sa buhay na sa ibang bansa. Ano ba pinag-uusapan natin? Amen? Baka ang sinishare natin ay paghandaan mo itong this coming bill. Di ba? Nawa. Magawa natin. Hindi masama yan. Pero nawa, mas ma-prepare natin sila sa pagharap sa Panginoon.
Kumusta ka na? Are you ready? Di ba? Very important yan eh. Kasi kung mahal natin sila. Yun. Kaya salamat sa Panginoon. Let this message will guide us doon sa tamang buhay. Kaya sabi po dyan, Paul was ready to live or die. Let's imitate the kind of life that Paul has. He is ready to live or die. It is a life that you will never regret. Ito yung buhay na hindi mo pagsisisihan. Amen? Ano pa? It is a life that pleasing before. Ito yung buhay na nakalulugod sa Panginoon, yung ready ka. Amen? Paghanda tayo, nalulugod si Lord sa ganyan. Amen? It is a right living in the eyes of God. Ito yung tamang buhay sa harap ng Diyos, yung handa tayo. To live or die, kapatid. O handa tayo sa pagharap sa Panginoon kapag dumating na yung schedule natin. Amen? Kaya nga kung naintindihan natin yung iba papuntang bansa, pag dumating na yung schedule, yes! Di ba? Tuwan-tuwa grabe. Makakaalis na Amerika pa lang yun. How much more ang langit? May bahay ka doon. Doon, baka hindi mo pa siguradong may bahay ka doon. Pero ang langit, pag pumasok ka dyan, may bahay ka. Sagot lahat yan, kapatid. How happy you are today. Amen? Amen? Kung naunawaan natin yan, gusto ni Lord sumabog ang kagalakan natin. Kung naintindihan natin yan. God wants us to be ready, kapatid. It is a right living in the eyes of God. Kapag tayo po'y handa to live or die. A life that was, sabi dyan, with assurance. Ito yung buhay na may katiyakan. Walang talo rito sa buhay na ito. Kapag yung sa buhay ni Pablo, he was ready. Amen? Amen? Kaya importante yan Di ba? Sa mga mag-asawas, yun, importante yun. Ngayon, maano natin to, be ready. Yung paghanda ka na, i-check mo yung mga gamit mo, i-check mo yung attitude mo, i-check mo yung spiritual mo, i-check mo yung paglilingkod mo. May ihanda ka Amen? Amen? So, napakahalaga po yun. Naharap tayo sa Diyos. Amen? Anytime. Amen? Life or death awaits us every day. Di ba? Amen? So, a life with assurance. Ito pong Paul was ready to live or die. Yan po ang buhay na may katiyakan. A victorious life. That is a blessed life. Itong buhay talagang pinagpala. If you are ready, and your family is ready, buhay na pinagpala yan. Amen? Kaya po, let's prepare ourselves. Let's ready ourselves. Tulungan natin ang ating pamilya na maging handa. Palapakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah! We give you praise, O God. Kasi baka pumutok na ang panubigan. Amen? Hindi na yun maaawat. Kaya yun, bakit kaya may gano'n, no? Amen? Bakit kaya may panubigan pa? Pag pumutok yun, wala nang ano na yun. Hindi na pwedeng pigilan. So, ganun din ang rapture Amen? Hallelujah. Kaya po ngayon, ito po, let us see and understand and learn what is ready life. Titingnan natin ngayon, para mas makahanda tayo, makatulong sa paghahanda natin to be ready, tingnan natin ang buhay ni Paul. May 3 bagay sa buhay ni Paul na masasabi mong na bakit siya handa. 3A. 3A. Ano ba itong 3A na ito? Na makikita natin na ito yung buhay na handa. God wants us to be ready. At ito ang buhay na handa. Sa buhay ni Paul, 3 bagay. 3A. Number 1, the first A. Paul's aim. Ito pa yung unang A. Aim. Amen? Alamin natin yan. Ano ba ang aim ni Paul? Ano ba ibig sabihin ng aim? Ano ba yung goal niya sa buhay? Ano ba yung kanyang target sa buhay? Ano ba yung dream niya sa buhay? Amen? Kayo po, ano po ang inyong aim? Ano po ba ang goal mo ngayon sa buhay? Amen? Ano ba yung goal mo? Salamat doon sa mga ang buhay ay gustong i-google na lang sa Panginoon. Wow. It's a good word. Yan din ang gusto ko. Amen? Sa buhay na ito, we need to be ready. At isa sa titingnan na tayo ay handa sa buhay na ito, yung ating goal, yung ating aim, yung ating dream, kapatid. Ano po ang Paul's aim? Ano ba ang aim ni Paul sa kanyang buhay? Ano bang dream niya, kapatid? Ano bang goal niya?
Christ shall be magnified in my body. Yan po ang goal niya. Ito po ang buhay ng prepare. Ito din po ba yung ating aim sa buhay? Pag yan din ang aim mo sa buhay, you are prepared. You are ready. If your aim is to be magnified Christ in your body. Amen? Ano pong sabi ng Tagalog? Ganda, no? Verse 20, basahin ko sa English. According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that what with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body. Sabi po ng Tagalog, kapatid, kundi sa lahat ng panahon, buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Amen? Sa buhay niya, sa kamatayan man, anong sabi doon? Maparangalan niya. Pararangalan niya ang ating Panginoon. So yun pong ibig sabihin ng magnified. Christ shall be magnified. Christ shall be glorified. Will be exalted. Kaya po yung kanta natin kanina, dahil ako may idea na sa message, doon sa exalted, higher and higher and... Yung higher na yun, kung nauna message kanina. Hindi ko lang alam kung ano kanina yun, ang worship natin kanina. Itong second service natin ngayon ay iba na yung higher nila. Kasi yun, ito yung aim. Ito yung maging goal natin sa buhay, that Christ will be exalted higher and higher sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon sa ating mga buhay. That Jesus Christ will be praised, will be honored sa katawan na ito, sa buhay na ito. Amen? Amen? Christ shall be magnified. Yan po ang palatandaan sa buhay ng isang handa. Yung kanyang aim, yung kanyang goal, Christ shall be magnified sa kanyang buhay. Amen? Amen? Salamat sa Panginoon sa gabay na yan. Actually po, hindi yan ang... Sa simula ng buhay ni Paul, hindi po yan ang goal niya. Amen? He had not always been Paul's goal, kapatid. Ano ba si Paul dati? Once he had taken great pride in his ancestry. Ibig sabihin, ang kanya pong buhay before, kapatid, ay puno ng great pride. Amen? Siya po ay puno ng pagmamalaki. Kaya sa kanya, sa pamilya, sa kanyang mga ninuno, amen? Sa kanyang mga relatives. Amen, yan po ang buhay niya dati. Nung hindi pa handa, he had been Pharisee and a religious leader ng ibang pananampalataya. Self-promotion in Judaism had been his passion. Yung kanyang passion, yung self-promotion sa Judaism, sa kanyang grupo dating sinasampalatayanan na pananampalataya. Amen? Yung kanyang passion. Alam niyo po ba yung passion? Gusto ko rin maintindihan natin. Ano po ba yung, pag sinabing passion, ano ba sa inyo? Pwede ba ako makarinig ng ano ba ang passion sa iyo? Ano ba ibig sabihin ng passion? When we say passion, very important po yan. Si Pablo po, doon sa kanyang dating pananampalataya, dating sinasamahan, na maling grupo, matindi po ang kanyang passion. May passion po siya doon. Ano po ba yung passion? Meron po bang, pwede bang makarinig? Ano ba yung passion? Yan. Passion. Yan. So, ito po, dalawang bagay. Para maintindihan natin ng malinaw. Pag sinabing passion, God wants us na magkaroon tayo ng passion sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating buhay, as a ready. Yung passion, kailangan may passion tayo. Makita ni Lord John. Pag sinabing passion, may bayad o wala, maglilingkod ako sa Panginoon. Sabihin, hindi dahil sa pera, kaya tayo maglilingkod, hindi natin gagawin ang isang bagay dahil sa pera. Yun ang passion. Ano pa ang passion? Pangalawa, ito po pangalawa. Pag sinabing passion, willing to die. Kahit hindi ako bayaran, gagawin ko yan. Kahit buhay pang kapalit. Yan ang passion. Willing to die. Amen. Very important po to kasi napakahalaga yung para sa atin. Yan po nakakalungkot lang. Praise God.
Dahil itong passion na ito, nadala niya. Amen. Nailipat niya. Amen. Matindi po yung passion niya. Ano yung ginagawa niya dati? He had hated Christ and persecuted the church. Namumuhi siya sa Panginoon. Dito po, nung siya po'y nabago, kapatid, at naging handa ng tunay ang kanyang buhay, ang kanyang pong aim ay i-magnified si Lord. Dati po, matindi yung kanyang galit kay Kristo. Matindi po ang galit. Kayo po ba'y nagalit na kay Kristo? Si Pablo po, galit na galit siyang kay Kristo. Kaya ang ginagawa niya, yung mga mananampalataya noon, talagang pinipersecute niya kasi galit na galit nga siya dyan. Ayun. Matindi po. Kaya hindi po biro ito. Hindi ganito talagang buhay ni Paul. Na pwede ngayon sa buhay natin, pwedeng hindi talaga ito ang aim natin ngayon. Pero pwedeng mabago. May pag-asang mabago kasi siya nga nabago eh. Kabaliktaran eh. Amen? Matindi ang galit niya at puot sa Panginoong Yesus at pinipersecute niya ang church. Pero basahin niyo po yung Acts chapter 9. Yan po yung na-encounter niyo si Lord. Meeting Christ on Damascus. Damascus Road changed all this. Nabago ang lahat nung na-encounter niya si Lord. Amen? Kaya yun ang tanong sa atin, na-encounter mo na ba talaga si Lord? Kaya ngayong umaga, kasama doon to be ready. Paano ako magiging handa kung hindi ko talaga na-encounter si Lord? Kaya magkaroon tayo ng real encounter, hingin talaga natin yung Lord. Gusto ko maranasan ka. Pag may real encounter, everything will be changed. Kahit yung kanyang, pati yung praise God, kaya yung passion niya, na nagamit niya yun. Yun si Paul eh. May passion siya sa buhay. Willing siya to die. Kahit walang pinansyal. Ilan lang yung sa halimbawa about passion. Marami pang idea about passion. Pero dinadala ko pa kayo doon, magamit natin yan. Yun. Na ang passion, kahit walang pera, gagawin mo yan. Kahit ikamatay mo, gagawin mo yan. Yung pananampalataya natin sa Panginoon, paglilingkod natin sa Panginoon, dapat may passion. Amen. At yan po si Paul. Paul's aim, yan po yung passion niya. Ito po, iba na po yung kanyang naging passion. Ito po. Na mag-glorified niya sa buhay niya si Lord. Na siyang patunay na siya po'y handa na sa buhay. He was ready to live or die. Handang-handa na po siya. At ito po yung patunay natin. Christ shall be magnified in His body. That is Paul's aim. Amen? Nawa, sabayan po natin yan. Sabi nga, let's imitate. Lord, help us. Let Christ shall be magnified in my body also. That is my aim. Amen? Baguhin natin, kapatid. Amen? Sabi nga doon, dahil doon sa na-encounter niya si Lord na bago. Now, ano nangyari? Now, Paul endured great persecution for the cause of Christ. Naranasan, dahil po si Paul po ay nabago, na-encounter niya ang Panginoon, nagkaroon ng lubos sa pagbabago, ito na naging aim niya. Kaya ngayon, dahil yan ang aim niya, naranasan ni Paul ang great persecution for the cause of Christ dahil sa Panginoon. Talagang dadaanan din natin yan. Amen? Ano po nangyari? Kapatid, he had been stoned, beaten, and shipwrecked. Siya po ay naranasan niyang pukulin, naranasan niya po ang, sabi doon, talagang very exhausted. Amen? Kaya pag naglilingkod ka ngayon bilang pastor, bilang leader, dumaan ka ba sa exhausted? Pero still, you trust God. Nakikita natin yon. Dahil sa Panginoon. Nananatili tayo, hindi tayo magdi-decide ng mga bagay na nagpapakatibay tayo. Nararamdaman natin ngayon yung tinding exhausted. Tayo ngayon ay napupukol dahil sa paninindigan natin sa Panginoon. Hindi tayo gumagante, hindi tayo, kita niyo po yon. Dahil po doon sa totoong pagbabago. Amen? In shipwreck, dahil doon nakaranas po siya ng mga disaster sa buhay. Talagang hindi po biro ito. Itong aim na ito, itong goal na ito to magnify the Lord in our life, kapatid, to magnify Jesus Christ. Ito po naranasan ni Pablo. He had been stoned, beaten, and
beaten, and shipwrecked. He had been in prison. Some had tried to kill him. Maraming gustong pumatay sa kanya. Kung hindi po nangyari sa kanya, nakaamba sa kanya. He accepted suffering to honor his Lord. Mga suffering, sinanggap niya, maparangalan. Yan po ibig sabihin yan. Matindi po yung words na yan. Paul counted all things but loss for Christ. Itinuring niya bigla ang lahat ng bagay. Basura, walang kabuluhan, ang lahat. Makamit niya lang si Kristo. Binaliwala niya lahat. Itinuring niyang basura ang lahat. Alang-alang kay Kristo. Grabe, na? That is Paul's aim. He wanted to magnify the Lord. Hindi po yan ganun kasimple. Magnifying Christ was the aim of Paul's life, kapatid. Amen? It is the life of truly, kapatid, na siya po ay handa to live or die, kapatid. Amen? Magnifying Christ was the aim of Paul's life. Yan po ang kanyang aim. Yan po ang goal niya. Magnify si Lord sa kanyang buhay. Amen? Kaya ngayon ang tanong sa atin, what is your aim? Ano po bang aim natin? Are you ready? Titingnan natin ngayon yung aim. Kaya hindi lang basta sasabihin yung ready. What is your aim today? If your aim also is to be magnified the Lord, you are ready. Yun yung ready. Na makikita natin. Ito yung ebidensya na talagang handa siya. Palapakan po natin si Lord. Amen? Hallelujah! Ito po ang pangalawa. Ito po yung pangalawa na makikita natin na patunay na siya'y handa sa buhay. Ito yung pangatlong A, assurance. Paul's assurance. Amen? What is your assurance, kapatid? Ito yung security niya. Ito yung confidence niya, kapatid. Amen? Sa buhay. Dead or alive. Yung kanyang assurance, ito po. To live is Christ and to die is gain. Yan po ang kanyang assurance sa buhay. Ano po ba ang sabi doon, kapatid, ng 21 to 22? Basahin ko na lang sa Tagalog. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Verse 22, ngunit kapag ako'y manatiling buhay, ito'y kapakipakinabang din sapagkat ako'y makakagagawa pa ng mabuting bagay. Hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin. Mahalaga sa kanya. Sa mamatay o sa mabuhay, importante kay Paul. Hindi lang yung buhay niya rito. Pag siya'y nawala na rito, importante sa kanya. Actually, yun talaga ang sabi ko nga kanina, first desire niya talaga. Kung pag-aaralan natin yung desire niya, mamatay na. Pero hindi niya pwedeng gawin yun eh. Hindi niya control yun. God holds our breath. Yung kamatayan, yung buhay natin, yung kamatayan natin, yung appointment natin, si Lord ang may akda noon. Kung kailan yun. All we need to do is to be ready. Pero kung si Paul ang tatanungin, yung desire niya, gusto niya kunin na siya ni Lord. Talagang he was ready. Amen? At yung una kanina, to magnify the Lord, yun kasi yung aim niya, yun ang ebidensya na makita natin sa buhay din natin. Na we can say that we are ready because our aim is to magnify the Lord. Sa buhay ko ngayon, gusto ko parangalan si Lord. Amen? Kaya yung chance na binibigay sa atin ngayon, napakaklaro nun, kapatid. Pwedeng hindi yun tayo ngayon, pero today, God gave you a chance to heal what you need to do. Amen. How to be ready. Yan po yung tinuturo ni Lord sa atin ngayong umaga. At ito po si Pablo, Paul's assurance, yung kanyang katiyakan, sabi niya, to live is Christ. Ano ibig sabihin nun? Si Kristo ang aking buhay. Amen? Si Kristo ang aking buhay. And to die is gain. Amen? Kung nabubuhay man siya sa mundong ito, dahil kay Kristo. Kaya makita natin, may reason yung first desire niya is to depart. Mawala na sa mundong ito. Gusto niyo nang mawala. Taas ang kamay na gustong mawala na sa mundo. Di ba? Hindi biro yung ano na yan no?
Kahit biro lang, hindi natin mas magagawa. Kasi nga, di ba, alam mo naman sa atin, lalo sa Pilipino, minsan naladala pa yun ng Kristiyano, na pag pinag-usapan yung kamatayan, yun, nakatok nung hindi pa tayo. Ngayon, yun ang Kristiyano ngayon, hindi na nakatok, pero ayaw pa. Di ba? Kaya po, makikita natin itong ebidensya. The evidence of Paul's life that truly he was ready. His aim and his assurance to live is Christ. Siya nabubuhay. Hindi siya, di ba? Bakit tayo nabubuhay? Yun, parang yun ang tanong maganda. Bakit ka nabubuhay ngayon? If you are ready, you are live because of Christ. To live is Christ ang iyong dahil kay Kristo. Mula ngayon, bilang mananampalataya, yun po yun. Hindi po ganun kasimple yung buhay nila. Na pag inunawa natin ngayon, yun sinasabi sa atin. Nabubuhay ako ngayon para kay Kristo. Tayo, para kanino tayo nabubuhay ngayon? Bakit tayo nabubuhay ngayon? If you are ready, same also. We live is Christ. To live is Christ. Ang mabuhay para kay Kristo. Hindi na para sa kung anong bagay. And to die, kaya sa kanya, tinan niyo po siya, sa akin, ito assurance ko, ito yung katiyakan sa ako, nabubuhay ako para kay Kristo. At kung mamatay ako, kapakinabangan, blessing. Yan ang assurance niya sa buhay. Yan. Paul's assurance to live is Christ and to die is gain. Paul was convinced. Siya po'y convinced. Dito mo, dahil po sa kanyang assurance, dahil po sa kanya, talagang handa po siya. He was ready, kapatid. To dead or alive, he was ready. Amen? Amen? Kaya po siya, convinced siya na hindi ito mawawala sa kanya. Ang alin? Sabi diyan, if he live, he will enjoy his salvation. Kung siya mabubuhay ngayon, tayo, ni-enjoy niya yung kaligtasan. Do you enjoy your salvation? Kumusta po ang salvation? Amen? Minsan, hindi nga nakapag-uusapan yan Si Paul po, ini-enjoy niya. Nabubuhay siya para kay Kristo at ina-enjoy niya yung kaligtasan na meron siya habang nabubuhay siya. Kaya sabi niya, if he lived, he will enjoy his salvation. Amen? If he died, he will enjoy heaven. Yun ang kanya. Pag namatay ako, langit naman ang ma-enjoy ko. Nabubuhay ako ngayon para kay Kristo, na-enjoy ko ngayon. Na-enjoy nyo ba? Yung kaligtasan na meron tayo ngayon? Amen? Kaya po, pag naintindihan natin yan, upuan natin yan. Upuan natin yan. Ano nga bang kahalagahan itong aking pananampalataya? Na ang dami ngayon, hindi na alam. Kaya nga nagsusuicide Amen? Pero minsan, hindi lang natin nakikita, hindi lang natin napapahalagahan. Pero somehow, dahil sa kaligtasan na meron kang yung bunga ng pananampalataya mo, yun, makikita natin. Parang na-enjoy pa natin. That is the life of our salvation. It is because of our salvation. Kaya sabi ni Paul, ito yung he was convinced, kapatid, at hindi pwedeng mawala ito. Na siya'y nabubuhay ngayon, na-enjoy niya yung kaligtasan, at kung siya may mamamatay, ma-enjoy niya ang heaven. He had a two-way assurance. Dalawa yung kanyang katiyakan. Nakatitiyak sa dito sa buhay sa mundo, nakakatiyak din siya sa buhay sa kabila. Amen? Tayo po ba? Amen? Dead or alive, he was assured, kapatid. Amen? Kaya sabi doon, do you? Tayo rin ba? Ganon. Ito po ang buhay ng prepared. Amen? Sabi doon, Paul's assurance about living is Christ. Ang kanyang pong assurance patungkol sa mabuhay o sa buhay, si Kristo. Amen? Si Kristo ang kanyang katiyakan. Christ will be his consolation. Siya yung comfort. Kaya lahat ang comfort niya si Kristo. Kaya ang buhay sa kanya, ang kanyang assurance about living is Christ. Kaya ito yung comfort sa kanya, si Kristo lang. Pag mga dumadaan sa matinding trouble, si Kristo yung kanyang comfort. Christ will be his example. Si Lord din ang kanyang example. Christ will always enable him to rejoice. Naggagalak siya dahil kay Kristo din. Si Kristo ang lahat sa kanya. Nai-enjoy niya yun. Christ will enable him to do all things. Kaya niya nagagawa ang lahat ng bagay dahil din kay Kristo. Amen. Christ will supply all his need. Si Kristo din. Pati sa mga supply niya, si Kristo ang kanyang
false assurance about living is Christ. Amen? At ganun din po, false assurance about dying. Pag namatay, yun, yung kanyang assurance is kapakinabangan, gain. Pag namatay siya, blessing. Amen? Blessing po ba sa atin ang kamatayan natin? Ulitin ko po ulit yung kanina. Tandaan po natin yon that we all have an appointment with death. Tayo po ay naka-schedule. Yung ating kamatayan, kailan man yan po yung naka-schedule na yan. At itong appointment na ito, wala po itong bago-bago. Amen? We never know when. But all we need to do is to be prepared. Amen? To be prepared. Sa mamatay o sa mabuhay, kapakinabangan sa atin. Amen? Kaya i-check natin yon. Ano ba yung aim mo? Nawa, yung ating aim, yung ating goal is to magnify the Lord, to glorify the Lord sa buhay na ito. At sa mamatay o sa mabuhay, nakakatiyak tayo, kapatid. Amen? Amen? Yung ating assurance ay si Kristo. Amen? Sa kamatayan, ang ating assurance, kapakinabangan, blessing. Amen? Ito po yung pangatlo. Dito tayo magtatapos. Ito yung pangatlong A na ebidensya na si Paul nga ay handa, yung kanyang aim, yung kanyang assurance. Ano yung pangatlong A? Paul's anticipation, yung kanyang hope, yung kanyang expectation, yung kanyang inaasahan sa buhay na ito. Ano ba yung inaasahan ni Paul sa kanyang buhay na ito? Ano ba yung kanyang pag-asa, yung kanyang expectation, kapatid? Amen? According to verse 23 to 26, basahin ko lang uli. Sabi ng 23 to 26 ng ating text, may pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo. Kaya ganun siya ka-assured. Sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Alam niya kung anong pinakamabuti para sa kanya. Ang pumanaw na ang makapiling niya na si Kristo. Amen. Sabihin, pag tiyak ka na kay Kristo, talagang mapipil mo yung ganong words. Gusto ko nang pumanaw. Pero dahil nakaschedule yan, hindi pwedeng i-advance yan, hindi pwedeng si Lord lang may alam yan. Amen? Sabi niya, may pagtatalo sa loob ko, gusto ko nang pumanaw. Verse 23 hanggang 26 ng Philippians chapter 1. May pagtatalo sa loob ko, gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Sure siya eh. Ngunit alang-alang sa inyo. Yun, sabi niya dun sa mga kapwa niya mananampalataya. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Kung manatili man siya sa buhay na ito, hindi para dahil sa kanya, kundi dahil sa, yun, dahil sa mga tao. Verse 24, dahil dito natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama pa ninyong lahat. Para saan? Upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Ito yung sabi ko rin kanina. Nanawa. Amen? Ito yung maging dahilan natin. Nabubuhay tayo ngayon para kay Kristo. At ang buhay natin ngayon ay kapakinabangan. Maging kapakinabangan sa inyo. Gusto kong itatakin sa isip at puso at buhay. Na mabuhay ako maging kapakinabangan sa inyo. Amen? Ang ganda nitong words na ito. Ito yung gusto kong matarak sa puso at isip ko. Na pwede nating ilagay din sa pwede nating i-desire na nawa ito rin tayo. Nabubuhay tayo dahil kay Kristo. At ang ating buhay ay ito ay maging pakinabang sa ating kapwa. Amen? Anong sabi niya? Upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Nawa ito yung, ang ganda, no? Gusto kong mangyari yan sa buhay. Gusto ko yan talaga, yan ang gusto kong maging buhay. Na nabubuhay tayo ngayon, makatulong ako sa inyo para makapagpatuloy kayo ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Yan po si Pablo at pwede nating angkinin yan sa buhay natin. Verse 26, kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus sa aking pagbabalik. Amen. Ano po bang tinuturo sa atin, kapatid? Paul's anticipation. Amen. Sabi po, ito yung sinabi ko kanina, Paul's
first desire was to depart and be with Christ. Ang first desire niya ay to depart. Mawala na sa mundong ito. Para makasama niya na si Kristo. Ganon siya ka-sure. Amen? He knew this was far better. Alam niya na ito ang higit na mas mabuti. Ito talagang pinakamaganda. Yung mawala na ako sa mundong ito at makasama ko na si Kristo. Gusto ko nang makasama si Kristo. The joys of heaven beckon. Ibig sabihin, ito pong kagalakan, he was attract. Kaya po makikita natin, he was attract at heaven. He was captivated. Kasi nga, di ba, si Paul ang isa sa nananaginip. Nagkaroon ng dream si Paul. Na kinukwento niya yun. Siya yung kinukwento niya yun. Na nakarating sa third heaven. Nakarating siya roon Nakita niya yung third heaven. Kung saan nandoon ang presensya ng Panginoon. Amen. Kaya po makikita natin, ito po may dahilan. Matindi po ang naging karanasan niya sa Panginoon. Bagamat matindi ang buhay niya nung araw kung paano siya namuhi kay Kristo at sa mga born again. Ganun tindi ng passion niya para sirain lang si Kristo at ang mananampalataya. Pero dahil totoo ang encounter sa Panginoon, nakita natin yung changes sa buhay. Kaya talagang yung real encounter, very important yun sa buhay. Kaya yun po nangyari kayo yan. The joy of heaven beckon. Attract kapatid sa Kanya. Ito po yung nag-aano sa Kanya, naghihikayat sa Kanya. Amen? Ito yung nagbibigay sa Kanya ng interest. Kaya bakit gusto niyang pumanaw na kung pwede lang? Kasi nabubuhay naman siya para kay Kristo. Gusto niya na makapiling si Kristo. Gusto niya nang pumasok sa langit. Taas nga ang gusto ng kamay na pumasok sa langit ngayon. Oh, praise God. Pero pag taas, sige, ibaba natin. Taas ang gustong mawala na sa mundo ngayon. Teka, parang nawala yung integridad, Di ba? Minsan, kaya namnamin natin maigi yung salita ng Panginoon. May malalim ang dahilan ni Pablo. Si Pablo po nakarating sa, sinabi niya sa kwento niya, third heaven. Kaya gano'n na lang yung kanyang inspiration. The first desire niya is mawala na sa mundong ito. Pero nakikita niya na, dahil siguro malakas pa siya, kaya nasabi niya na mabubuhay pa ako para na lang sa inyo. Hindi siya nabubuhay para sa sarili. Nabubuhay siya ngayon para sa Panginoon, para makapagpatuloy na may kagalakan ang mga mananampalataya. Kaya gusto ko yan, sabi ko, Lord, gusto ko matanim sa isip at puso yan. Ang sarap niyang, yan ang buhay na may katiyakan. If you want to be assured, ready, ito buhay We need to imitate. Huwag ka mahiya. Let's imitate. Ito talaga yon. Amen? Ganito ka-sure ang buhay ng ready. He longed to see his Savior. Gusto niya na makita si Lord. Amen? Sabi doon, Paul was also eager to keep serving Christ. Kaya sabi niya, kung hindi pa kukunin, dahil si Lord na may hawak niyan Depende sa schedule ko Okay, kukunin na o hindi. Pero desire niya yun. Amen? Kasi nga, he longs to see his Savior. And Paul was also eager to keep serving. Pero kung mabubuhay siya, si Pablo po ay very excited and interested sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ito po yung ngayon tanong. Bilang mananampalataya, maglilingkod tayo sa Panginoon. Are you interested? Are you excited sa paglilingkod mo sa Panginoon? Very important pa yon. Kaya habang hindi pa siya kinukuha, wala siyang gagawin kundi mabuhay para kay Kristo. At ang buhay niya hindi para na sa mga tao. Matulungan niya na maging masaya na naglilingkod sa Panginoon. Kasi ganun din siya Very interested siya. Amen? Kaya kung tayo, we are not excited, we are not interested sa paglilingkod natin, nakakahiya. Pag tinignan natin ang buhay niya po. So ang paglilingkod, kapatid, interested. Lord, help me to be interested and excited sa paglilingkod sa iyo. Yan ang buhay ng handa. Amen? Yan ang buhay ng handa. Napakahalaga po nito, kapatid, na tumimo itong mga salitang ito, na paalala ng salita ng katotohanan ng Panginoon para sa isang buhay na handa. He could rejoice in the prospect of more service. Siya po ay nagre-rejoice, nagdiriwang para po doon sa chances
na nakikita niya na makapaglingkod pa sa Panginoon. Kaya ginagrab niya yung pagkakataon. Naalala ko yung babaeng ibinuhos niya yung kanyang pabango na ang halaga higit sa 1 taong sweldo. She grabbed the opportunity kasi alam niyang hindi lahat ng panahon. So yung oportunidad natin, ito yung pinapakita ni Pablo na gusto niya nang mawala pero dahil nakaschedule yan, so habang nandito pa siya sa lupa, siya po ay eager, excited and interested sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi niya, to abide in the flesh is more needful for you. Kaya kung manatili pa ako sa laman na ito, nabubuhay pa ako, ito po ay para sa pangangailangan ninyo. Sabi ni Pablo. He could rejoice the prospect of more service. At siya po yung nasaya na magkaroon pa ng pagkakataon para po makapaglingkod sa He found joy in anticipating building up the church. Siya po ay mayroong tawag doon, anticipation. Siya po ay mayroong kagalakan doon sa pag nakikita niya na i-build ang church. Amen? I-build ang church. Alam niyo po ba yung attendance natin, yung pagdalo mo, attendance, kapatid, that is building a church. Yan ay pagpapahayag na ang Diyos ay buhay. Kaya mahalaga po yon. Isa yun sa pangunahing nagagawa mo. Baka at least una pa lang makita natin, every time we go to church, tayo po'y nagpapahayag na buhay ang Diyos. Yan po'y pakita na ikaw at ako'y nanampalataya sa Panginoon. Kapag every time na tayo po'y pumupunta sa church, kasama kang tinatayo mo ang church. Sabi ni Paul, siya'y nagagalak kapag binibuild ang church. Gusto niyang i-build, gusto niyang patatagin, palaguin. Interested and excited si Paul sa kanyang habang nandito pa siya sa lupa. Hindi kung pwede lang siya masunod, gusto ni Paul, mawala na talaga. Pero dahil inihintay yun, nakaschedule yung kanyang kamatayan habang nandito pa siya, di ba? Parang ganon, babiyahe ka sa ibang bansa. So, i-prepare, ano mo na, ihanda, di ba? Gawin mo na lahat na pwede mong gawin kasi pag nandun ka na, parang ganon. Lalo na yun sa langit. Nandito pa lang, ngayon pa lang, isang araw, kung tayo tunay naman pala tayo, papasok tayo sa langit. But habang nandito tayo, like Paul, be eager to keep serving Christ. Let's have interest and excited in serving God. Amen? And let us rejoice kapatid, na tayo po'y makapaglingkod pa sa Panginoon. Salamat, Lord. Enjoy natin ang paglilingkod sa Panginoon at magkaroon tayo po ng kagalakan kapag kaparti tayo o nakikita natin. Kaya pwede mong tapikin Salamat for being part sa pagtayo. Ang pagdalo po natin ay lalo na, marami pa tayong pwedeng gawin. So pagdalo pa lang natin, binibuild natin ang church. Ngayong umaga, pinapatatag natin ang church. Amen? Ang kingdom ng Panginoon, kapatid. Amen? Pagbuo ng simbahan, pagtatag ng simbahan. Ito pa ang mga last words natin. Hindi ko pa pala na ilalatag. Paul's anticipation, ano ba yung kanyang anticipation? According to verse 23 to 26, yung kanyang expectation at pag-asa. I am in a strait betwixt two. Ayan. Si Pablo po, when we say betwixt, ano ba ibig sabihin ng betwixt? Between. Ayan. I am in a strait. Sabi diyan, I am in a sound. I am in a good. I am in a strong. Yan ang ibig sabihin ng straight. I am in a strong between two. Dead or alive. Siya po ay strong doon sa dalawa. Sa mamatay o sa mabuhay, strong siya. Kung mabuhay siya, strong siya doon. Kung mamatay siya, strong pa rin siya. Good. Yan po si Pablo. Yan po. Ibig sabihin siya po ay between, alin sa dalawa, betwixt two, sa mabuhay o sa mamatay, siya po ay straight. It means solid. Strong. Solid siya doon. Amen? Kaya pag tinignan mo, parang nahirapang gumalaw ang diablo na sa buhay niya. Kasi po siya ay solid na. Wala na siyang pangamba. Yan diablo, malang ginawa yun, kundi manakot at mandaya, manloko. To steal, to kill, and destroy. Parang hindi na uubra rito yung to steal, to kill, and destroy ng diablo.
Because he was ready. Amen. Ang ganda ng kanyang buhay. Kaya ang sarap i-meditate nito eh. Kasi nasa end times tayo. Nasa last minutes. Kaya God wants us to be ready. Gusto ko maging ready ako at yung mga anak ko. Maging ready kaming pamilya. Maging ready tayong lahat. Kaya gusto ko pong i-grab yun. Samahan niyo po ako sa panalangin. Amen. Personal bilang pastor ninyo, na sabi ni Paul dahil dito natitiyak kung ako'y mabubuhay pa. At makasama ninyong lahat. Gusto ko po itong Lord, mangyari sa buhay ko upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Gusto ko, Lord, maging buhay ko yan. At nawa lahat tayo. Amen? Nawa lahat tayo. Amen? Paul's anticipation, I am in a straight, I am in a good, I am in a solid, strong sa dalawa, betwixt two. Sa mabuhay o sa mamatay, siya po ay dead or alive. Ayan. Dead or live, siya po ay straight, siya po ay strong doon. Solid doon. Walang dapat ipangamba. He was truly ready. Handang-handa si Paul. Amen? And alam niyo po, yan po ang nais ng Panginoon. Ito po yung mga last words natin. Another matter of life and death, kapatid. Another ibang usapan na. Another matter of life and death. Are you prepared to live or to die? Ayan. Tayo po ba'y handa? Mabuhay o mamatay? Si Paul po, handa. He was ready. Sa mamatay o sa mabuhay, kapakinabangan sa Kanya yon, biyaya sa Kanya. Nawa, yan po ang gusto ng Diyos sa atin. God wants us to be ready, kapatid. Amen? No one is ready to live until ready to die. Amen? Handa ka na ba na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Amen? Amen? Kung hindi tayo handang mamatay, hindi tayo handang mabuhay. Amen? Amen? Ganun yun eh. Kaya po, nakita natin, pwede lang, mamatay na. Yung kanya eh, aim niya yun eh. Pero dahil alam niya yung katotohanan, hindi niya kinitil ang buhay, hindi siya, ngayon, suicide, pandemic. See? Makikita natin suicide, talagang walang alam sa salita ng Diyos. If you know the Word of God, ang suicide is a wrong decision. Amen? The wrong decision is suicide also. Amen? Kaya be careful at ito po kapatid, no one is ready to live. Hindi tayo handang mabuhay kung hindi tayo handang mamatay. Amen? Si Pablo po, to live or die, he was prepared. He was ready. Amen? Ano pa po? Are you ready? Sabi mo nga sa katabi mo kapatid, nang galing sa puso. Grab natin yung pagkakataon. Are you ready? Ready ka na ba? Brother Bong, ready ka na ba? Mel, be ready. Amen. Yes, then. Ready? Wow. Brother Leo, alam mo, ready na eh. Sabi ni Ray, Brother Leo, kaya ipapray natin yon. Pagpalain ni Lord yung salita mo. Na gusto niyang i-enjoy na lang ang buhay niya sa Panginoon. It's so very sweet sa panlasa ng Panginoon. Pag narinig yun. Amen. Kaya by God's grace, amen, through prayer, ma-enjoy mo nga yung buhay mo na nalalalabi. Hindi natin alam yan eh. Ilang taon na ba si Brother Leo? Si nanay ko, 90. Sabi ng iba, sana 190 na, 90 na lang. Nakapix na rin eh. Di ba? Yung sinanay ko, may ganun siya eh. Gusto ko mamatay yung ayaw niya maging perwisyo. Yan, 90, Lord. Malakas pa. Kung hindi na. Yung si Lord nagbibigay ng lakas. 80 sila noon. 85 sila Caleb noon. Ang kanilang lakas, 40 pa. See? Iba kasi sa Panginoon. Yun ang kaibahan natin eh. There is a miracle, there is a greatness, goodness. Amen? Iba ang buhay sa Panginoon. Amen? Importante kapatid, be ready. Ikaw at ang ating pamilya. Amen? Ang pamilya mo, magulang mo, i-ready mo.
Amen? Kung ikaw ay kabataan, na ngayon nagre-ready ka na, nawa hindi lang ikaw. Mabuhay ka para matulungan mo rin ang iyong mga magulang na maging handa sila. Amen? So mag-build tayo ng magandang relasyon. May kasamang sipag at tiyaga yan. Para lang sila ay maihanda rin natin. Amen? Kaya sa mga anak, habang lumalaki, ihanda mo na. Amen? Huwag mong ilagay sa alanganin ang iyong anak. Kaya napakalaga yan po ay usapan din namin sa aking anak. Lagi ko silang kinakausap. Kasi yung conviction ni Lord, grabe. Yan. Are you ready, kapatid? Amen? Ito yung last word. You can have the same confidence about life and death as Paul. Amen? Ibig sabihin, God wants us na magkaroon tayo ng same confidence, same assurance about life and death. Paul po ay ready. He was ready. Life or death, handa po siya. Amen? Walang dapat kasi ikatakot eh. Kapakinabangan kasi ang lahat. Pag nabuhay siya, kapakinabangan ito para sa lahat. Pag namatay siya, mas higit na mas mahalaga daw, mas maganda para sa kanya. Kasi makikita niya na si Kristo makakapiling niya ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Kapatid, amen? Hallelujah. Amen? Palapakan natin si Lord. We give you praise, we give you thanks. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Luwalatiin, sambahin ka. Patuloy kaming lumalapit at nagpapakumbaba ngayon. Panginoon, salamat po sa iyong ninanais sa aming buhay. Binigay mo yung mensahe na ito, not to impress us, but to decide, Lord, to be ready, O God. Ihanda. Nais mong maging handa kami. Yan ang layunin ng message na ito. At alam mo ang buhay namin ngayon. Alam niyo po ang aming mga paglilingkod, alam niyo ang aming spiritual na buhay, alam niyo po yung karakter namin. Sa buhay ni Paul, ipinakita niya yung ebidensya na siya ay ready. Yung kanyang aim, yung kanyang assurance, yung kanyang anticipation, yung kanyang hope. Lord, salamat po sa umagang ito. Because we are in a last minutes, napakahalaga na maging handa kami. May handa din namin ang aming pamilya. Amen. Kapatid, haba pong minimeditate natin yan, as you commit your lives, amen, ipatuloy mong ipagkatiwala ang buhay mo sa Panginoon. Patuloy mong pasalamatan si Lord sa grasya at habag niya, kabutihan niya, sa kabila ng pagkukulang, pagkakamali natin. Nandito tayo ngayon kasi tinatawag talaga tayo ni Lord. Inaayos niya yung buhay natin. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na hindi talaga masayang yung buhay. Amen. At habang umaawit yung ating tagapag-awit, namnamin natin yung gawin natin panalangin ang gantang ito. Into your hands. Yes, Lord. Ibigay mong buhay mo sa I Panginoon. can meet again. Surrender your life, kapatid. Gawin mo yan tunay sa with all I am I pray that for you, Lord. you will experience a real encounter You ngayong hold my umaga. world Commit your lives, surrender your lives. in the palm of Yes. your hand. Hallelujah. And I Yes, sabi mo, yes, Lord, I am yours forever. Like Paul. Help us to be like Paul, O God. Tulungan nyo kami like Paul, maging handa. Sa mamatay o sa mabuhay, gawin yung handa ang buhay namin. Jesus, I believe. Yes. Jesus, we believe on you. In You are my Lord, my Master, and my Savior. Jesus, We I commit our lives to you, Lord Jesus. We surrender our lives to you, Lord Jesus. to you. I acknowledge you as my Lord, my Master, and my Savior in this life. That I live, I want to see you someday. reason that I I long for you, Lord Jesus. with all Yes, hallelujah. I Amen. am. Oh, we give you praise, O God. Patuloy niyo pong italaga inyong buhay. Gawin natin panalangin ang gantang yan. I walk Yes, with Lord, you like Paul. From now on, Lord, we walk wherever you go. on you wherever we go, man. Through Mula ngayon, tears Panginoon. and joy, Through tears and joy. I'll trust Ano man ang aming in sitwasyon, you. malungkot man, mabigat, mahirap And man, I will live maglilingkod kami para sa in iyo. all of your ways. Yes, Lord, tulungan mo kami. Your And we hold promises on, help us to thank you for your promises. forever. Amen. Say it from your heart. Isigaw mo sa Panginoon, sa Diyos, ngayong umaga. I believe in you. Jesus, I believe. Yes, Jesus, I believe in you.
I acknowledge you, my Lord, my Master, and my Savior. Jesus, Into your hands I commit again my whole life. Thank you. Thank you for reminding me to prepare my life, to prepare my family. The reason that I Yes. say, Amen. Hallelujah. Jesus, I believe. Yes. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh, we give you In praise. you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus, I belong. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. To We give you praise, Lord. We give you glory. You're Oh, the hallelujah. reason that Oh, I hallelujah. Hallelujah. Jesus. The Hallelujah. reason that Oh, I sukuro say, sukara lakaya lamahande. I believe Iyanda lamahanda hikala lakaya shanda lamahanda. in Sukuro sukara you. lakaya lamahande. Jesus, We give you I praise, O God. We exalt you. I believe in you, Lord Jesus. I commit my to whole life. you. Yes. You're the reason that Amen. I live. Nabubuhay kami para sa iyo. The Ikaw ang dahilan reason that ng I aming buhay ngayon sa mundong ito stay bilang mananampalataya. with all Yes. I am. Hallelujah. Prepare our lives, O God. Kapatid, tandaan natin yon. Ang kamatayan sa lahat ng tao, bata man o matanda, ay naka-appointment na, naka-schedule na. We never know when, but it is written, it is true, kapatid. So we need to be prepared. And somehow we are in the end times, anytime, any moment, kapatid. Jesus Christ will coming again. Naharap tayo sa Diyos, kapatid. Binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon ngayon to prepare our lives. Kaya ngayong umaga, isipin mo lahat ng mga nagawa mong pagkakasala. Pwede mo hingin ng tawad sa Panginoon. I really believe ngayong umaga, God is ready to forgive all your sins. And God wanted to embrace you. Nais ng Diyos patawarin. Amen. If we humble ourselves and ask forgiveness, tanggapin mo ngayong umaga ang totoong kapatawaran sa Panginoon. Itaas mo lang ang iyong kamay, kapatid. Taas mong kamay, tanda ng pagsuko ng buhay, tanda ng pananalig, tanda ng nais mong ihanda ang buhay mo at pamilya mo, tanda ng pagsuko ng buhay, paghingi ng tawad, yung pagtaas ng kamay na yan, kapatid. Yan ang sinasabi mo, itaas mo lang ang kamay mo. At yan ay pagsasabing nagsusuko ka ng buhay. Humihingi ka ng kapatawaran. Tanggapin mo ang kapatawaran ng Panginoon. Ugasan at linisin ng Diyos ang iyong buhay. Tanggapin mo ang kapatawaran mula sa Panginoon. Tanggapin mo ang katagumpayan sa iyong buhay. Ngayong umaga, nais ng Diyos na ihanda ang buhay mo. To live or die, God wants you, like Paul, to be ready in this life. At ang pagpapatawad ng Panginoon ngayong umaga, kapatid, at pagsuko mo ng buhay, at ang karanasan mo ngayon at katotohanan na narinig mo ngayon, inihanda ka ng Diyos, kapatid. Tanggapin mo ang pagiging handa, kapatid. At tandaan mo palagi yung ebidensya sa buhay ni Paul as a ready. He was prepared. Makita natin yung kanyang aim, yung kanyang goal is to magnify the Lord sa kanyang buhay, sa kanyang katawan. At ang kanyang katiyakan, kapatid, man, he was assured, kapatid, sa mamatay o sa mabuhay. Man, alam niyang kapakinabangan sa kanya. Ang nabubuhay siya ay kapakinabangan para sa lahat. Ang mamatay siya, kapakinabangan sa kanya. Ang mabuhay siya, kapakinabangan sa lahat. Yan ang kanyang buhay. Yan ang gawin ng kanyang buhay. Sa mamatay o sa mabuhay, kapatid, ito po ay meron siyang kasiguraduhan. Hindi siya alanganin ng kanyang buhay. Ngayong umaga, sa pagtaas mo ng iyong kamay, i-claim mo yan, kapatid. Yan ang nais ng Panginoon sa iyong buhay. Sa pagpapatawad niya sa iyo, sa bagong tsansa na binigay sa iyo. Tanggapin mo ang pagiging handa ng iyong buhay. Like Paul, because God wants us to imitate. God wants us to live like Paul, kapatid. To be ready, to live or die. He was prepared, he was ready. At yan din ang buhay mo ngayon. Tanggapin mo yan mula sa Panginoon. Kasama ng pagpapatawad at pagyakap ng Panginoon. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po, Lord.
Ngayong umaga, patuloy mo kaming hugasan ng Diyos na iyong banal na dugo. Yakapin mo po ang bawat isa. Salamat po sa kapatawaran, sa lahat-lahat ng aming mga kasalanan. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa katiyakan, Panginoon. Salamat. Thank you, Lord, for allowing us to be ready in our lives today. Because, Lord, anytime, any moment, anytime, pwede ka nang bumalik. Anytime, pwedeng schedule na namin. But thank you, Lord. Wala kaming dapat ipangamba if we are prepared. Sa mamatay o sa mabuhay, handa po kami. Meron kaming katiyakan na ito po'y pagpapala sa amin. Purihin ka, aming Ama. Tanggapin mo ang aming papurit pasalamat. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Salamat po at hinanda mo ang aming buhay. Tulungan mo rin kami. May handa ang aming mga pamilya sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen. Palapakan natin si Lord, kapatid. At minsan pa, sige po, ihanda natin yung ating mga handog. Amen. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ang paghahandog, ito po'y paglilingkod din sa Panginoon. Let express also yung ating, yung todong pagmamahal sa Panginoon. Let's give our best, kapatid, pasasalamat. Huwag mong katakutan ang iyong kinabukasan, ang iyong hanapbuhay at trabaho. Pinoproteksyonan niya ng Panginoon, paunlarin niya ng Panginoon. Amen. Ngayong umaga, ipadama mo ang iyong pagmamahal at pagtitiwala. Give your best before God, kapatid. Sige po, itaas natin ang ating mga handog sa Panginoon. Father God in heaven, thank you once again sa pagkakataon na may padama sa iyo ang pasasalamat sa kabutihang ginawa mo sa araw na ito, na pinatawad mo kami at niyakap at ihinihanda ang aming buhay sa mamatay o sa mabuhay. Meron kaming kasiguraduhan na may buhay na walang hanggan kami. At ang buhay namin ngayon, nabubuhay kami sa mundong ito para sa kapakinabangan ng aming pamilya at ng mga tao, kapwa namin. Kung mawawala man kami sa mundong ito, yan po'y kapakinabangan sa aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, sa paganda sa amin. Tanggapin niyo po itong aming pasasalamat na handog sa iyo. Sa kabutihan, sa katapatan mo. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga trabaho at hanap buhay. Proteksyonan niyo po at ipromote ang mga hanap buhay at trabaho ng bawat isa. Financially, in all aspect, salamat po. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Nandyan po yung ating box. Nandyan po sa pag-uwi natin. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. At minsan pa, tanggapin niyo po ang biyaya ng salita ng Panginoon once again. Salamat po sa Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless you. God bless you.